Hello guys, good morning. To this video guys, i-share ko sa inyo kung paano ako magpatubo ng mga binhing mga gulay, something ganyan, at kung ano-ano man na gulay. Napakaganda kasi ito guys, bago natin itanim, ibabad natin sa tubig gaya nito para madali silang tumubo. Ayan, as you can see, binabad ko siya sa kagabi, kinabukasan pwede na siyang itanim kasi mag-ano na yan, magbubuka na yan. So ayan, ganyan ako nagpapatubo ng mga gulay para madali silang tumubo guys. Ayan, so ayan na ano na umaga na, ayan, as you can see, pwede na nating itanim yan kasi nag ano na siya, nag-pop up na or bumladen kung na natin Ilocano. Ayan, dito ko tinanim sa mga baso dito sa gilid-gilid. Ayan, as you can see, kasi malaki yung espaso ng pinagtaniman ko ng mga sili. So sayang naman yung nasa gilid niya kung hindi natin tataniman. Ayan, diba? Ayan, maluwang kasi yung paso. Ayan, so dyan ako nagtanim. Ayan, naglagay na ako dyan ng mga butas na maliliit para dyan ko itanim sa palibot ng aking sili. Mainam kasi kung magtanim-tanim tayo guys para mayroon tayong mapagkukunan ng pangsahog-sahog natin sa mga pagkain natin gaya ng pansit. Ganyan, mga pwede ring dinengding. Ayan guys, tumubo na siya ang lalaki. Pero dun sa paso hindi siya tumubo. So nagtry ako nagtanim dito sa gilid ng aking garden. Ayan, tumubo naman sila. As you can see, na siguro yun, na sira or nung binuka ko siya, kinalkal ko, wala naman bitsuelas, kinain siguro ng langgam. Pero nagtanim ako ulit, so yan guys, malalaki na sila, na mamumulaklak na. Ayan, and then dito naman sa kabila dito, ayan, meron pa dito. Ayan, ganyan na siya kalalaki. Ayan, tama na yan, eksakto lang sa akin, pang isang tao yan. Diba? Kaysa yung wala tayong matitikman na bitsuelas, kasi napakamahal dito guys yung Baguio beans kung nagpapasit tayo. Thank you for watching.